So yun, hello mga classmates, panibagong araw, panibagong pag-usolve na naman, no? Ayan, so tara, sagot tayo. Situation 10 ay simply supported W530 by 92 girder daw na 12 meters long. So nilagay ka dito, 12 meters long daw. And it carries a concentrated load P, position at midpoint. Tapos the beam also carries a uniform dead load, so all throughout the span daw siya na 8 kN per meter, including its own weight, so hindi raw siya superimposed dead load, no? And live load of 12 kN per meter. So inad lang natin yung loads natin. So ba't natin inad siya? Kasi hindi naman din in-state sa problem na kailangan natin i-factor yung load. So as is na lang. So ang gagamitin natin dyan is ASD, no? ASD, yan. So ano yung ASD? Yung allowable strength design. So based sa code, kapag ASD is i-add lang natin lahat ng loads na present. Ayan, so ang gamitin daw natin na yielding strength ay 250 megapascals and our modulus of elasticity na 200 gigapascal. So binigyan na rin yung properties ng ano natin, ng girder, and then yung allowable stresses natin, meron na dito. Ayan. So sagutin natin. So sa first question is determine the value of P based on deflection. So before that, review natin yung mga formulas na meron sa pagkuha ng deflection, no. So ito yung mga formulas, sinulat ko na. So for point load o sa midspan, PL cube over 48 EI daw. And then for uniform load all throughout the span, 5WL raised to 4 over 384 EI. Okay. So review lang natin, no, kung ano yung mga units na ginagamit pagdating natin dito sa sa deflection. So for deflection, it's dapat yung P naka in terms of naka in terms of Newton, no. So Newton multiplied by millimeters cube. Naka in terms of millimeters dapat daw yung natin, length all over. So si 48 nandiyan na yan. So si E, si modulus of elasticity natin dapat naka in terms of megapascal siya. So dapat Newton all over millimeters squared. Ayan. Sorry. Napagdugtong ko. Ayan. Multiplied by our moment of inertia na millimeters raised to 4. Ayan. So dito, maka-cancel out. Magiging mm squared na lang siya. No? Tapos yung Newton natin maka-cancel. And then yung millimeter squared natin maka-cancel. Tapos ito, magiging mm na lang or millimeters na lang. So, di ba, sa deflection natin, ang unit natin kapag kumukuha tayo ng deflection ay always in terms of millimeter. Magwalat ka kung in terms of meters yung deflection natin, no? Sobrang layo na, no? Deflect ng beam natin. Kasi usually in real life, yung mga deflections natin ay hindi gaano napapansin. Kaya nga in terms of millimeters lang. Ayan, so balik tayo. Dami kong kwento. So, ayan. Tara, sagutan natin to. So, gamitin na natin yung allowable stress na meron tayo. Ay, yung allowable na deflection natin. So, L over 360. Pero dapat naka in terms of na siya. Naka in terms of millimeters, tama. So, yung L over 360 natin, 12,000 all over 360. I-store mo na yan sa E. Gets? Gets. Tapos, si naman natin, si PL cube o yung point load natin, ilagay na muna natin dito. So PL cube all over 48 EI. So this is for our point load, no. So P, yun yung hinahanap natin eh. Lagay lang natin siya dyan. So yung L, sa ulit ng sabi ko kanina, dapat naka in terms of millimeters. So 12,000. O huwag mo kakalimutan si cube all over 48. Tapos yung EI natin, diba dapat yung E o yung modulus of elasticity naka in terms of megapascal. So multiply mo na lang siya na 1,000. 200,000. Ayan. Times 875.6, no? Times 10 raised to 6. Ayan. So yung value daw na yan, store natin sa B. Marunong ba kayo mag-store? Ang gagawin nyo lang, pag equals nyo dito, yung P huwag nyo na isasama sa equation. So 12,000 raised to 3, no? All over 48 times 200,000 times 875.6 times 10 raised to 6, no? So pag equals nyo, shift, and then pindutin nyo yung recall, RCL, and then pag pindot nyo nun, pumili kayo ng letter na gusto nyo kung saan nyo gusto i-store. Pero sabi ko, di ba, sabihin na tayo, hindi ako galit, hindi lang magsalita. So sabihin natin i-store, no? Ayan, so since na-store nyo na sa B, ito naman tayo. Sige, sabayan ko kayo, wait lang. Gawin ko ulit. 12,000 over 360. Store natin sa A. Tapos 12,000 raised to 3, no? All over 48 times 200,000. 875.6 times 10 raised to 6. Store natin sa B. Tapos, yung formula natin para sa ating uniform load na 5WL. Yan. So, 5WL, diba? So, 5. Anong W natin? 20, no?
multiplied by our length. So, for our length, 12,000 ulit. Raised to 4. Ayan. So, si 20, bakit hindi na natin siya kinonvert sa Newton all over mm? Kasi 'di ba naka-kN over kilonewton over meter 'yan. Kasi 'di ba kapag kinonvert mo yung ito, ganito na lang. So, kilonewton all over meter. 'Di ba equal din 'yan sa Newton all over mm? 'Di ba? Kasi si kilonewton, multiplyan mo ng 1,000. Tapos si meters, ganun din, multiplyan mo ng 1,000 para maging mm. So, makaka-cancel lang sila. Gets ba 'yon? Gets na 'yon. So, balik tayo dito, 12,000 raised to 4. So, 5WL all over, ba yan, straight? All over 384, no? So, EI, copy nyo na lang to. Yan. Copy natin. O, kopya. Paano ba yung paste yun? Ayun. Copy na lang natin yan. Yan. Tapos, store natin yan sa C. Kuha ba yun? So, after that, di ba meron kayong calcu? Wait lang ha. So, store natin muna kay C. 12,000 raised to 4. All over 384 times 200,000. 875.6 times 10 raised to 6. Wait lang ha. Sinasabayan ko rin kayo, syempre. So, di ba na-store na natin yan kay C? Ngayon, ang gagawin natin, solve na natin. So, kanina di ba may ABC tayong, ayan, nakastore. So, ganito. Ganito yung calcu nyo, di ba? Yan. Gawin nyo. So, A. So, recall nyo lang si A. Equals B X. Kasi yan yung P natin, nandiyan yung P. Plus C. Yan. And then, shift solve. So, may lalabas yun na value ng X. So, paano ang value ng X natin dyan? So, A. Yan. Lumabas na. 12,148.148. No? So, itong value na to ng X, yan daw yung P natin. So, our P, ayan, in terms of Newton pala to yung mga sinosolve natin yan, in terms of Newton. So, our value of P is equal to 12.15, yan, 15 kilonewton. Ayan. So, nasa choices ba yan? Nasa choices, yung 12. May question ba so far? Siyempre, hindi nyo matatanong kasi video lang to. Delete muna natin to. Pero kung may question kayo, comment nyo lang dyan sa ano natin, sa comment section. Okay ba yun? Sige, okay na yun. Next one is solve natin si value of flexure. So, si flexure, balikan muna natin. Ang flexure natin, di ba, si bending, di ba? So, ang formula natin for bending is FB. Yan, FB yan Di Facebook. Bending stress. So, MC all over I. Yan. So, wag na natin pahirapan. Di ba, MC over I pa tayo? Meron naman tayong SX dyan. So, ang FB natin ay also equal to M all over SX. No? Sige. So, anong value ng M natin? So, masosolve yan dito. Kunin muna natin yung mga maximum moments ng beam natin. So, kung kanina, ito yung, natin, deflection. Puri natin to. Solve muna natin kung ano yung mga maximum shear at maximum moment ng mga beam na to. So, for our maximum shear, di ba? Ang maximum shear nito So, P lang, di ba? Tapos ito, ang shear diagram yan, ganito itsura. So, P. Tapos ang support ay P over 2. This is also, ayan, P. Baba. Ayan, P. This is P over 2. Ayan, this is P over 2. Tapos, ang support natin, P over 2 ulit na umakyat. So, anong maximum shear natin? Sana nagigets yung sinasabi ko Basic moment of, ay ano lang naman yan. Shear and moment. So, anong maximum shear natin dito? So, P over 2. So, this is shear. This is moment. So, dito, anong maximum, natin? Shear. So, WL all over 2. Kuha. So, parang kinuha lang natin yung mga reactions. Kasi dun nakikita yung mga maximum shears natin. And then, for our, point load, di ba, PL over 4. Yan. Maximum moment yan ang point load natin. And then ito, alam nyo na to. Yung maximum moment for simply supported natin na uniform load is WL squared all over 8. Yan. Alam nyo na yan. Parang dapat isa puso na natin yung WL squared over 8 kasi buong buhay yata natin sa CE na encounter natin yan. Ayun, so okay. Solve natin muna si moment, no? Kasi yun na lang naman ang kulang natin So for our moment, so maximum moment natin muna yung PL over 4. Si
si PL over 4. So, anong P natin? Ang P natin, wala. Siya hinahanap. So, ang babaguhin na lang natin dito, si L. Ayan. So, anong value dapat ng L natin? So, dapat naka in terms of millimeter. Para consistent tayo. Kasi diba ang stress natin ay Newton all over millimeters. Millimeter squared. So, ganun lang. Square millimeter. So, PL. So, 12,000 ulit. All over 4. Ayan. Tapos, dun sa plus, dun sa uniformly distributed load natin, ano yung W natin? So, 20, no? 20. So, hindi ko na ulit i-convert kasi yung kilonewton over meter ay also equal to Newton all over millimeter. So, 12,000 naman to. WL squared all over 8. Kuha ba yun? Kuha yun. So, anong gagawin natin dito? So, ganun ulit. Itong values na to, yan. Store mo kay A. Ganun tayo, may tayo mag-store eh. Tapos itong values na to, store mo ulit kay B. Kuha ba yun? Okay. Tapos, gawin na natin, solve na natin. So, what is our FB? So, based dito, sa binigay na allowable stress ng problem ay FB is equal to 0.66 ng yielding strength natin or ng FY. So, ano bang FY natin? 250. So, 0.66 ng 250 equals, so, A, X, plus B. Ayan. Tapos makuha tayo ng X dito. Okay nga, solve nga natin. Sabayin ko kayo, wait lang. 12,000 all over 4. Tapos, 20 times 12,000 squared all over 8. So, 0.66 times 250 equals AX plus B. So, anong makuha natin dito? O, di ba? Ang laki. Bakit? Kasi hindi pa yan yun. Excited kayo. Tinatry ko lang kung alam nyo. So, hindi pa yan yun, di ba? Kasi, ano to? Moment pa lang natin to. I-divide pa yan natin by our SX. So, ang value ng SX natin, ano ba yun? 3 to 50. Ay, sorry. 3 to 50 times 10 raised to 3. Kasi di ba FB to? So, FB all over SX. O, di ba? Kala nyo Kala nyo, syempre nakalimutan ko rin talaga. Sorry, nantok na ako. Ayan. So, anong makuha natin sagot? So, ang makuha natin sagot ay for our P, ay sorry. Ayan, for our P, 5.8, ano ba yan? Lasing ka na babuhay. 8,750. Ayan. Newtons. So, in terms of kilonewtons, P is equal to 58.7 kilonewton. Ayan. So, or 59. So, meron ba dito 59? Sa flexure? O, wala. Mali. Ibig sabihin, wala dito sa choices. Hindi ko lang talaga na-edit. Pero dapat yung letter A, 59 yan. Ayan, 59 dapat yan. Mali lang ako na pagkaka-edit. Sorry guys, sorry. Tawa lang. So, tama yung sagot natin to 59 kilonewtons. Ayan, so far, gets pa? Siyempre, gets na yun. And then, proceed na tayo dun sa last question natin. So, for our last question, determine the value of P based on our shear, no? Ayan. So, solve natin what is our shear. Aray ko. Sorry, medyo masakit yung likod ko. Ayan. So, for our shear naman, kanina, binigay ko na rin yung values natin for our shear. And then, for our shear stress, ano yung gagamitin nating formula? No? For our shear stress, ang value natin ay yung BQ over IB ba? Hindi. So, sa pag-solve na ito, ang gagamitin natin, hindi yung VQ over IB. Dapat yung yung average shear stress natin. So, di ba meron tayong dalawang values ng shear stress. FB is equal to V all over D TW or depth multiplied by the thickness of the web. So, technically parang force over area lang din yan kasi ito yung area. So, bakit ganyan yung naging formula? Ibig sabihin kasi, ang kino-consider dun sa average shear stress natin is yung stress ng web lang. Kumbaga, kino-consider natin na yung shape ng I-beam natin yan. Kino-consider natin na sa buong web nagre-rely. Yung web yung kino-consider natin for the shear stress. Kasi 'di ba, yung web yung prone sa shear kasi mas madaling mabali yan. Gets ba 'yon? Gets na 'yon. So, yan daw gamitin natin. So, ayan, mabilis lang, equate na natin. So, FB. So, meron tayo dito binigay na 0.4 times 250 equals, what is our shear? So, rekta na natin. So, P over 2
plus WL over 2, so 20 times 12,000 all over 2. Yan. All over, what is our D? So our D is 530 multiplied by 13. Yan. So, what is the value of our P? Pasensya na talaga dun sa sulat kamay ko kasi hindi pala sulat kamay, sulat daliri. Sinasabayan ko kayo ng type sa calcu eh. So, the value of our P is, ayan, 113,000. Uy, ba't nawawala ka? 113,000. Tama ba? 1 million pala. Naduling na ang ginos. 138. 1,138,000 newtons. So, convert lang natin into kilonewton. So, P is equal to 1138 kilonewtons. So, that is our answer. And that is letter D. Yan. And so, I hope may natutunan kayo sa kalokohan natin ngayon. So, hanggang sa muli, another problem, another day. Salamat, mga classmates.